Hello, welcome back sa ating GD2 na introduction of 3D na game development. So, 'di ba katulad nito, nakaka-build na tayo ng mga tower. So, ngayon, gawa tayo ng upgradable na tower. So, paano ba gawin 'yan? So, gawa tayo ng script. So, tawagin natin itong mono behavior. So, tower upgrade panel. Okay. So sa ating tower upgrade panel, so mangyayari kasi dito sa ating tower upgrade panel, punta ka sa canvas, and then yung tower UI natin, duplicate mo lang yan, then drag natin siya dito, tapos pwede natin i-delete ito, then tawagin natin ito as tower upgrade panel. Then gawa tayo ng mga buttons. And then gawa ka ng tower name. So gawa ka ng tower button. So you can see, ayan, tower button. So naka-text mesh pro, cell button, close button. So ito yung button. Ito yung text. Mali. So text na lang, ayan. And then para sa tower name, then i-auto na lang natin. So kaya yan yung kailangan natin. And then punta ka sa managers, add mo yung tower natin na tower upgrade panel, then open natin. So sa ating tower upgrade panel, remove natin ito, and then need natin ng panel na game object, text mesh pro na ganito. So madali lang yan, using UI and then PMP Pro. So yan lang para ma-remove yung mga error. And then need din natin ng pang debugging lang. So pang debugging, so para makita natin sa inspector. So open natin, and as you can see, meron na tayo dito sa ating tower panel. So start na natin i-drag. Una is yung tower panel sa ating panel, upgrade button sa ating upgrade button, cell button, close button, and then upgrade text, cell na text. Lastly is yung tower name, and wala ka pwedeng ilagay dito. Yaan mo lang yan, para lang ma-debug natin, makita natin. Sa ating script, need natin siya i-singleton. So paano ma-singleton? Gawin nating static yung tower upgrade panel. Tapos sa awake, need natin siya na siya lang isa. Ibig sabihin, pag meron pang mga naka-static na tower upgrade panel, i-remove natin. Pag isa lang, then ito lang. So ibig sabihin, isa lang dapat na tower upgrade panel sa ating scene. And then dito naman is gawa tayo ng mga show panel. So hindi, una-una kunin natin itong show panel. Sa ating show panel, kailangan natin ng ganito. So sabihin, si show panel, drag natin yung sa show panel. Once na nag-click tayo ng node, then open natin. So open tayo ng node. Okay, after sa node, as you can see, dito sa ating node, meron tayong set tower, di ba? So dapat meron din tayong tawag nito, on click. So like for example, if na-click natin itong node na to, so lagyan ko na lang ng comment. So if i-click itong node, sabihin na-click natin, then i-show natin yung panel. So ayan, show natin ang panel. But bago natin i-show, need natin siya i-check. Need natin i-check if meron bang tower. Kasi if walang tower, din ano ba yung pwede show natin? Pwede lang tayong mag-show as long as meron tayong tower. So remove lang natin yan. Then balik tayo sa upgrade, tower upgrade natin. And then gawa tayo ng if pwede ba tayo makapag-upgrade. So oops, dito sa baba, kapag upgrade ba tayo? Saan ba si tower? Galing sa upgrade tower. So punta tayo sa ating upgrade tower, sa ating tower base. And then gawa natin siya ng upgrade na function. So ito, upgrade. So nakakapag-upgrade ba tayo? So saan ba to galing? Si current upgrade level at si upgrade prefabs. So kailangan natin ng ganito. So ilagay natin siya sa taas. So may dadagdag tayo. Then therefore mag-add tayo ng cost dito. So public int cost, kung magkano ba tong tower na to. And then dito kailangan din natin kung magkano yung upgrade cost. So public na
upgrade cost. Naka-array kasi, naka-array din yung upgrade prefabs natin. Sabihin, pwede tayo mag-upgrade up to 10 times, so depende. So bakit naka-game object? Kasi once na nag-upgrade tayo, mag-change tayo ng mesh. So ganyan yung logic niyan. Again, balik tayo sa upgrade panel. After natin sa upgrade panel, then check naman natin if pwede ba tayong mag-upgrade. So if our if upgrade is true, so sabihin pwede ba mag-upgrade, then kunin natin yung cost. So saan ba to si cost? Punta ka sa tower base and then gawa tayo ng upgrade cost. So ibig sabihin, if our current level is lesser than to our upgrade cost, ibig sabihin upgrade cost na length, kung pwede pa ba tayo mag-upgrade. So if meron, then kunin natin yung upgrade level. Ibig sabihin ito yung index. Then balik tayo kay tower upgrade panel. Then check natin if sa ating else naman dito, ibig sabihin max level na. And then sa baba, sabihin natin dito na upgrade that interactable to ganito. Ibig sabihin once na pwede pa mag-upgrade, then clickable pa yung button. And then update natin yung text natin. So saan ba si text value, si cell value? So kunin natin yan, si cell value sa ating tower. So punta tayo sa ating tower base. Then balik tayo sa ating tower base. Then need natin yung cell settings. Then balik tayo sa ating upgrade. Then this time pwede na tayong mag-show. So panel.set active to true. Then gawa tayo para sa upgrade na button. So void na upgrade on click. Sabihin ito is para sa upgrade na button sa scene. So una-una i-check natin bago tayo mag-upgrade if nandyan pa ba yung current tower and current node natin. And then check natin if pwede pa ba tayo mag-upgrade. So pag hindi na tayo makapag-upgrade, then dapat hindi tayo mag-proceed sa below ng condition na to. And then check natin yung upgrade cost. Para pag ma-check natin yung upgrade cost, then sabihin natin pwede na ba tayo mag-upgrade. And then need natin ng game manager. Kasi saan ba natin kukunin yung gold? So gawa tayo ng script na game manager.cs. Sa ating game manager, ito yung mga gagawin natin. So ito yung sa game manager, kailangan natin ng Unity Engine, Collection, TMP Pro. And then una-una gawin nating instance si game manager para ma-retrieve natin siya sa kahit anong script. So then gawa natin siya ng awake na method. After that, kailangan natin ng resources natin. Okay, need natin to. So paste natin. Ayan, need natin yan. Then sabihin ito yung current gold mo. So ito yung gold mo. Then after that, ang sabi dito, kailangan natin ng has enough gold. So gawa natin to ng function sa ating game manager. So I think boolean yan siya. So ayan. So do we have enough gold to upgrade? So bali parang ganyan yung question niya. Then after that, balik tayo dito. So sa ating then need naman natin mag-spend ng gold. So mag-spend ng gold, then saan ba galing si spend gold? Galing kay game manager. So dito naman tayo kay game manager. So mag-spend tayo ng gold. So paste lang natin. So wala pa tayong text kasi sa inspector lang muna natin tingnan. Then after that, balik kay tower upgrade panel. And then mag-start na tayo ng upgrade. So wala pa tayong upgrade kay tower, sa tower base natin. So gawa natin to ng method. So nasaan na ba si tower base? So sa baba, kailangan natin ng public na tower base. Ayan. So bakit nag-error? Mag-return muna tayo ng null para di siya mag-error. Okay. Sa ating upgrade na tower base, una-una, check natin if makapag-upgrade ba tayo. Then, pangalawa, check natin yung next na prefab. So, prefab. And then, pangatlo, check natin if pangatlo, instantiate na natin yung prefab. After natin ma-instantiate, then sabihin natin, kunin natin yung component ni new tower object. After that, then pwede na tayo mag-place. So our
Pwede na, wait lang, mag-place na ba? Yeah, mag +1 lang tayo. So, new tower dot current level is equal to +1 lang. And then, our new tower that is placed, place natin siya, true. And then, our new tower that current node, di ko makuha, ayun, current node is equals to our current node. And then, our new tower that upgrade prefabs equals ating upgrade prefabs, and then upgrade cost. So, ibig sabihin, ano bang purpose nito? We just need to copy the upgrade setting to the new tower so it can continue upgrading. So, pati din dito. So, ano to? So, to set upgrade level node reference to the new tower. And we can destroy our current tower. So, destroy all tower, then, ayan. And yung i-return natin ay si new tower. Okay, and then balik tayo kay tower upgrade panel. After nyan, then sabihin na natin dito na our new tower, our current node will be set as our new tower. So, lagyan ko na lang ng comment. Then, next is we show our panel. So, our new tower. Okay, and then sa cell naman tayo. Sa cell naman, gawa natin ng method. So, sa cell, same lang ng ganito. Check natin if may laman ba yung current tower. I mean, na-click ba natin yung tower. And then next is once we sell, then dapat meron tayong makuha na bali yung sell value. So, it means, paano makuha yung sell value? Gawa tayo ng add gold na method. So, punta tayo sa ating game manager. And then, we say public void na add gold. Okay, balik tayo sa ating tower panel. After that, clear natin yung tower. So, punta tayo sa ating node. And then, set tayo ng public void clear tower. So, gawin nating null. And then, lastly, need natin ng hide panel. So, kung meron tayong show panel, then dapat meron din tayong hide panel. Ano ba ang hide panel? Dali lang. Public void na hide panel. So, gawin na lang din natin itong wag natin gawing public kasi gawa na lang tayo ng listener. So, paano ba gumawa ng listener? So, ganito lang. Dito tayo sa ating start. Yan. And then, una-una, hide natin yung panel. Hide panel. Then, baba. And then, close button. Okay, save. Then, set natin ng ating Unity. Then, sa ating Unity, gawa ka ng material. Tapos, ikaw bahala sa color. Tapos, mag-duplicate ka ng laser tower. So, like for example, ganyan. And then, unpack natin yung prefab. So, unpack. Sa ating laser, pwede natin siyang gawing prefab. So, punta ka sa prefab. I-drag mo sila. And then, click mo si laser tower. Pwede na tayong lagay ng upgrade na tower. So, pero need natin baguhin yung mga mesh. Like for example, sa ganito. So, ang drag muna natin yung material. For example, sa ating upgrade 1 is yung base pa lang, yung nag-color. And then sa ating upgraded laser 2 is yung ito na. Ayan na talaga. So, bali parang ganyan. And then, override mo para mag-apply yung material. Then kay laser tower naman, lagyan natin ng upgrade cost. So, for example, yung sa laser 1, siguro ang presyo niya kasi yung cost nito is 100, siguro 300. Yung unang upgrade is 500, pangalawang upgrade is 300. 1,000 na lang. So, ito is for debugging lang para malaman natin kung anong level na nag-upgrade tayo. And then, okay na to. Sell value, if 150 na lang ito. And then, ito naman, so click mo si laser tower upgrade 1. Ang sell value niya is 250. Wala ka nang ilagay dito ha. Sa upgraded na prefab, wala ka nang ilagay. Lahat ay nandito na.
Mamaya malagyan lang yan. Transfer lang natin. Matatransfer siya dahil sa ating program na ginawa. Dito naman is 1,000, so 500 na ito. And override na naman natin sila ulit. So wag mo na kahit sa upgraded, hindi na natin kailangan yung cost na yan. So remove. Tapos override din natin ito, apply natin. So una-una remove natin to. So remove din natin yan. Punta ka sa Tower Placement Manager, then dito sa ating node has tower. So check natin if node has tower, then show upgrade panel. Then after naman dito, ayan. So instead na ganyan, then dito. So gawa natin ng cancel placement. So sa cancel placement, dito lang sa baba. Sabihin sa cancel placement, kasi ganito mangyayari. If for example, check natin if meron pa ba tayong enough gold to place this tower. But wala pa, kung wala tayong gold, then sabihin cancel placement, i-remove natin yung selected natin na tower, yung in-instantiate natin dito. Then itong tower cost naman, galing si tower dito sa baba. So dapat dito yan siya sa taas. Then next naman is place lang natin, next is yung pag-spend natin ng gold. So save natin sila lahat. Try natin if gagana na ba. So huwag kalimutan mag-add ng component sa ating manager, si game manager. So game manager. And start natin is 10,000. Tapos try natin. Okay, try natin. So una-una si laser tower. For example, drop natin. Ayun. So nakikita nyo. Then once nag-click ako nito, di ba ganyan, close ko. Click ko siya. So upgrade ko. Ayan. So it means na upgrade na natin. Pwede din tayo mag-sell. Then check mo ito ha. For example, ito is 300. So naging 8.4. Upgrade natin, dapat maging 7.9. Ayun. Then maging 6.9. So ayan. How about si gun? Then pag click natin kay gun, di natin siya ma-upgrade. So bali ganyan yung mangyayari. So click natin ito. So okay, yan lang. And then next is sa wave system naman. Tsaka mag-add tayo ng another enemy.